That is a jab in a straight from Jaber. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. Tigil si Kenneth Jaber. Oh! Good. Bilang ulit. Maraming mga taong. Oh! 30 seconds. That's it. Wow! That's it. Yes! Another KO for TKO victory. Very beautiful win for Kenneth Jaber. Ang bilis, pero very impressive. Marami ang nagsasabi na wala na raw tayo makikitang kagaya ni Pacman sa ating henerasyon ngayon. Dahil bibihira nga naman ang magkaroon ng boksingero na may katulad ng talento na kagaya sa ating pambansang kamao. Gayunpaman, pangarap ng karamihan sa atin na kahit katiting lang sana ng talento ni Manny Pacquiao ay maipamana niya sa bagong henerasyon. At ang pangarap na yan ay mukhang maisa sa katuparan na. Dahil mayroong isang bagitong boksingero ngayon ang gumagawa ng ingay at marami ang magsasabi na kahilintulad nito ang estilo na meron ng ating pambansang kamao. That is a jab in a straight from Jaber. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio. Hindi na tumitigil si Kenneth Jaber. Wow! Trying to use the ropes as protection. Referee's almost close to stop it this time. And they stop it. Ating kilalanin ang batang boksingero na si Kenneth Jaber. Ang sinasabing sumusunod umano sa mga yapak ni Pacman. Dahil mula sa lakas, bilis at tapang at ang ilang kilalang galawan at estilo ni Manny Pacquiao ay makikita natin sa mga galaw ng boksingerong ito. Na kahit pa itong halimaw na sina Uya Inoue ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita. Matapos patulugin itong ating bida ang mga Hapon na nakalaban niya. Hindi na tumitigil si Kenneth Jaber. Wow! Ganyan ka-espesyal itong boksingerong si Kenneth Jaber. Bata pa lamang ito ay batak na siya sa pagtatrabaho sa bukid at mahirap lamang ang kanilang pamumuhay. Kaya naman dahil sa hirap ng buhay ay napilitan itong pasukin ang mundo ng boxing. Kaya noong taong 2020 ay pinasok na nito ang pagiging isang profesional na boksingero. Sa edad lamang nito noon na 17 taong gulang lamang. At noong nakaraang taon, sa unang pagkakataon, ay lumipad na ito sa bansang Japan para sagupain ang isang Japanese champion na si Tulio Di Canarodo, na isang undefeated na Hapon na may nakakatakot na record na 12 wins with 10 knockouts at wala pang talo. Napakamaangas at kumpiyansa ng Hapon na ito na kayang-kaya niya ang ating bida. Dahil sa mga nakaraang laban niya ay marami na rin itong tinalong mga Pilipinong boksingero. Kaya naman, mataas ang kanyang tiwala sa kanyang sarili na gagawin niya lang ding pampataba ng kanyang kartada itong ating bida. Gayunpaman ay hindi nagpapatinag dyan ang ating kababayan dahil meron din itong napaka-impresibo at perpetong kartada na 13 wins with 8 knockouts at wala pang talo. Kaya naman narito at balikan natin kung papaanong ginulat ng ating pambato itong hambog na Hapon na boksingero. Okay mga idol, ito balikan natin ang naging laban nitong si Kenneth Jaber doon sa bansang Japan kontra dito sa Hapon na si Tulio Di Canarodo. Ang undefeated boxer na pambato ng mga Hapon. Dito, nagsisimula ng round 1. Ang ganda din talaga ng stance nitong si Kenneth Jaber dito, no? Kaliwete, grabe. Umatake agad si Kenneth, oh. Agresibo. Lo. Bigig, ang ganda ng ang bilis ng uppercut, men. Mukhang nagulat din yung Hapon, ah. Nasindak yung Hapon dun sa bilis ng suntok ni Kenneth. Bigig! Sabi ni nung Hapon, "Halika, sige, sugod." Ang bilis din ng footwork nitong batang to, no? Ayun, no? Parang Manny Pacquiao talaga, no? Bigig! Wala, overhand na kanan, lakas!
Bigig, sinundan pa. Ayun, bagsak. Goes Tulio in the very Isang overhand na kanan, dun siya. Ay, overhand na kaliwa, dun siya nahilo, men. ang kalabang Hapon. Ay, wala na. Tinigil na agad. Grabe. Grabe sobrang nagulat ang mga Hapon sa ginawa ng ating pambato na kahit itong sina Uya Inoue ay hindi makapaniwala sa nangyari. Dahil sa unang round pa lang ay tinapos na agad itong ating kababayan ang kanyang kalaban. At nang dahil sa nakakahiyang pagkatalo na yon ng mga Hapones ay tila gusto nilang makabawi agad at gantihan ng ating kababayan. Kaya naman, makalipas lamang ang ilang buwan ay pinalipad nila muli itong si Kenneth Liover doon sa bansang Japan upang tangkaing ipain muli sa isa pa nilang kababayan. Ang sinasabing boksingerong ito ay mas malakas pa raw doon sa unang tinalo ng ating pambato. At nasisiguro umano ng mga Hapon na sa pagkakataong ito ay makakabawi na sila at paiiyakin din nila itong ating bida. Ang sinasabing mas malakas na makakalaban nitong si Kenneth Liover ay walang iba kundi itong Hapon na si Keita Kurihara, ang defending OPBF Bantamweight Champion. Isa itong matibay na veterano at kilala ding knockout artist. Meron itong nakakatakot na record na 19 wins with 16 knockouts at may isang talo lamang. Ngayon ito, balikan natin itong pangalawang naging laban ni Kenneth Liover doon sa bansang Japan, kung saan nakalaban niya itong defending champion na si Keita Kurihara. Gaya ng una, ito agresibo na naman si Kenneth sa pagsisimula pa lang ng bell pagsisimula pa lang ng round. Ganda talaga ng stance ng batang to. Kaliwete. Tignan niyo yung mga galawan niya. Kuwang-kuha niya yung ibang mga galawan nitong si Manny Pacquiao. Ang ganda din talaga ang bilis din talaga ng footwork nitong si Kenneth. Tignan nyo. Bigig, ang ganda ng counter na right hook na yun. Sinalubong ni Keita Kurihara, no? Yun, kaliwa, tumama. Ang ganda ng footwork. Sheesh! Yun, sayang, di umabot yung uppercut na counter niya. Ang ganda ng counter, sayang, di tumama yung right hook. Parang batang Manny Pacquiao talaga yung galawan niya, no? Kaya lang, tingin ko, mas skilled itong batang to. Kaysa kay Manny Pacquiao kaysa dun sa batang Manny Pacquiao. Kaya marami pang i-improve tong si Kenneth, bata pa eh. Yun, naka-counter ng kaliwa. Yun! Tumama yung mga combination ni Kenneth. Ayun! Sulit na kaliwa, bagsak si Keita Kurihara. Hindi niya nakita yung kaliwa na yun, men. Ang bilis. First round pa lang. Hilo, nako, yari ka, tatapusin ka na ni Kenneth. Bigig! Ala ka! Pinaulanan niya na magkakasunod na kombinasyon. Bigig! Kaliwa! Kanan! Bong! Overhand na kaliwa! Bagsak na naman! Jeez! Grabing sobrang hype ng batang to. Wala ka. Wala. Hilo na yung si Keita Kurihara. Hilo na, mga sir. Bigig! Isa pang kaliwa na sulit! Tapos ang laban! Grabe! Solid ang batang to. The future world champion ng Bantamweight Division, Kenneth Liover. Grabe. Grabe naman
At kagaya sa ating inaasahan ay maaga na namang tinapos nitong si Kenneth Louver ang kanyang kalaban sa loob lamang ng unang round. At heto na nga, nakuha na nitong ating bida ang pinaka-inaasam-asam niyang kampiyonato mula dito kay Keita Kurihara. At ngayon ay paniguradong mas aangat pa ang pangalan niya sa listahan ng mga top rank contenders dito sa Bantamweight Division. At paniguradong hindi na rin magtatagal at mabibigyan na rin ito ng pagkakataon itong si Kenneth Louver na makalaban na kontra sa mga world champions dito sa Bantamweight Division. Pero kayo ba mga sir, anong masasabi ninyo dito sa bagitong boksingero na si Kenneth Louver? May pag-asa nga ba itong manalo ng pandaigdigang kampyonato at maging isang ganap na world champion balang araw? Mag-iwan lamang kayo ng inyong opinion at komento at ating pag-usapan. So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like or mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.